So yun kapatid, sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nawa simulan ng ating Panginoon ng may kalakasan ng ating pisikal, lalong-lalo na po ang ating spiritual na katawan. Amen po. So, bale kakagising ko lang din after kong mag-devotion is naghilamos ako. Ayan, kitang-kita nyo naman. Napakalinis ko ngayon. Malinis na to. So, bale meron na lang konting pula-pula sa aking balat sa mukha. And after ko pong maglinis ng itsura ng katawan ng mukha is binuksan ko na po itong camera. Ito po. So, gusto ko lang pong i-share yung devotion ko sa umagang ito. And matatagpuan po natin siya sa Isaiah chapter 40 verse 31 NIV. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar in wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So, pinagpala po ang pagkakabasa ng salita ng ating Panginoon. Ito pong salita ng Panginoon is promise sa atin ng ating Lord. So, ganun pala yun, no? Kung mayroon po tayong panghihina na nararamdaman sa ating katawan, physically, lalong-lalo na po sa ating spiritual na buhay, is sabi ng Lord is magtiwala po tayo at bibigyan niya tayo, babaguhin niya yung ating lakas. Bibigyan niya tayo ng kalakasan physically. And mas mabuti po ang hiling natin ay dalawa, no? Physical at spiritual na lakas. At hindi po yan ipagkakait ng ating Panginoon. So, gaano ba kalakas ang agila? Ano ba ang karakter ng isang agila? 'Di ba, yung mga yan, sobrang taas na lumipad po niyan. Kasi yung mga pakpak nila is malalakas at malalapad. So, ganun pala yung pangako ng ating Panginoon. Binigay natin yung pagtitiwala natin. Yung buong pagtitiwala natin na galing sa ating puso, ibinigay natin sa ating Panginoon. Amen? So, bilang Kristiyano po na naniniwala sa ating Panginoong Hesus, itong pagtitiwala sa ating Panginoon is napakahalaga po, sapagkat hindi po lingid sa ating kalaman na tayo'y talagang dumadaan sa mga bagyo, maliit, malaking pagsubok sa ating buhay. So, yung mga bagay na ibibigay ng Lord kapag dumaranas na tayo ng ating pagsubok at kapag nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Una po is bibigyan niya tayo ng panibagong lakas. Amen. Kung kayo po ay nanghihina nga po ngayon sa mga oras na ito, bigay natin sa Lord. At yun naman po yung pangako niya. Bibigyan niya tayo ng lakas na tulad ng isang agila. Amen. Pangalawang bagay po, tayo hindi basta-basta mapapagod. Alam niyo po, kahit pa ilang oras sa himpapawid ang isang agila, hindi yan basta-basta bumababa. Kung tutuusin nga lamang po is, yan po ay kayang magpahinga sa himpapawid. Sa gitna ng pagsubok, nagagawa niya pang magpahinga. Ganon po katatag ang agila. So, pangatlong bagay is hindi basta-basta manghihina. So, galing ng Lord, sapagkat alam na alam niya kung paano tayo palalakasin. Hindi lang siya physically, mentally sa mga oras na to. Nawa, dalangin ko is nare-realize nyo na kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Nang pumapasok na sa ating isipan na dapat magpatuloy ako sa Panginoon. Dapat bilang Kristiyano, mas tumatag pa ako, mas lumakas pa ako. Hindi lang sa masasayang araw sa ating buhay, pati na rin sa pagsubok, sa gitna ng pagsubok, bagyo. Amen? Sa mga trials natin sa ating buhay, magtiwala tayo sa ating Panginoon, sapagkat nangako siya. So kapatid, dito na lang po, and gusto ko lang mag-iwan ng isang, tawag dito, motivation quotes, or tula, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, babasahin ko na lang po. Tulad ng agila, gamitin mo ang iyong pakpak. Lumipad ng malaya at abutin ang pangarap.
may lakas at tibay sa bawat paglipad mo, makakamit ang tagumpay at masisilayan mo. Amen, kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Bago ko po tapusin ang devotional na ito, babasahin ko po muli. But this time, in Tagalog version. Isaiah chapter 40, verse 31. Ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muling magkakaroon ng lakas. Sila'y lilipad tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Hindi ko po alam kung anong gagawin kong susunod. Pero may naalala ko. Tips lang po. Kapag tapos natin mag-devotion sa umaga is tip ko lang, sanayin po natin ang ating sarili na uminom po. Ayan, baka makita yung logo eh. So uminom po, ito po, uminom po kayo ng maligamgam na tubig. Ayan, hindi ko napapakita yung mismong baso. Basta po ito po ay maligamgam na tubig. Alam nyo ba, kapag kada umaga is uminom ako ng maligamgam na tubig, napakagaan po. Mula po dito sa bibig ko sa lalamunan hanggang dyan. Parang feeling ko yung mga naipon na laway nung natulog ako kagabi is bumaba po, nalusaw. So, salamat sa Lord. Wisdom po ni Lord yan. And try po natin, no? So, yun kapatid, bale, mapagpalang hapon na. And inabot na po ako ng 5:56 PM. Kakantay kay Musa. So, akala ko babalik, ano. Hindi ko na... So, akala ko babalik si Musa, ay parang umuwi na sa kanila. Kaya po, inihintay ko siya. May gagawin kaming vlog. Kasi may nakita niya po yung video niya na in-upload ko sa YouTube ko. Sabi niya, ulitin natin yung video ko. Gusto kong maputi ako. Sabi ko, bakit di mo in-edit? Nagreklamo siya sa akin kanina kasi nakita niya yung sa YouTube. Ang itim-itim niya daw. So, paano gagawin ko? Di iibay na lang yung topic, no? So, iba na lang po yung pag-uusapan natin. Bale, gusto ko lang balikan yung, kung natatandaan nyo yung unang-unang video ko na i-upload sana sa YouTube. At meron yung connection dun sa title na corrupted file. Kung pwede nyo balikan yung video nyo sa Facebook. And minsan sa ating buhay, ang Lord is may gustong ituro, ano. Minsan may mga bagay na or pangyayari sa ating buhay na inaalis ng Lord. At along the way, marirealize natin, and at the end, marirealize natin kung ano yun. So, siguro tinuturuan lang ako ni Lord na magpasensya, no? Sapagkat kung tutusin, dapat hinahabol ko yun ngayong video na yan na corrupt. Kasi nga gusto kong i-upload, pero hindi ko na ginawa. Kasi nga nagtitiwala ako sa Lord na mas marami pang ipoprovide na content. Amen? Marami pang araw na susunod. Marami pa akong pwedeng i-content. So, yun lang. Papalitan ni Lord yun kung ano man yung nawala. At doble-doble pa. So, ano pa? So, ayun. Naalala ko lang. So, yun. Gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-comment at sinubukang tumulong sa akin nung time na yun na may nakorrupt na file sa akin. So, unang-una salamat sa Tita Lani, Tita Melanie, at kay Insan Sherwin Torolisa, and kay Kuya Jess Robion. Ayos.
And sa pinsang buo ko po na nag-PM pa sa akin, si Ate Myrtle. Maraming salamat po sapagkat sinubukan niyo ako na natulungan. So, yung pangyayaring yun is hindi ko na siya habulin yung video, hindi ko na siya susubukang i-recover po at i-upload pa. And idadagdag ko na lang siya sa lesson learned ko. Lesson learned na lang po, no? At kung mapapansin nyo, marami naman akong na-upload na video after nun. So, talagang natutunan ko na kung paano ang gagawin. Amen? Amen. So, siguro hanggang dito na lang po, kapatid. At kailangan ko rin irespeto yung kasama ko dito. Ayaw ko rin namang mambulabog kasi napakatahimik na tao din tong kasama ko. So, nawa napagpala kayo sa maghapon na to. And God bless, kapatid. I'm out.